Mga boss, si Ellison Fernando po ito, ang inyong kinatawan sa Kamanggagawa Party List. Nandito tayo ngayon mga boss sa Senado dahil naimbitahan tayo ni Senator Amy Marcos na Committee Chairperson ng Labor and Employment. At anong pag-uusapan ngayon? Ano pa? Di pagbubuwag ng provincial rate, National Minimum Wage. So yan yung pagpapantay ng minimum wage, Luzon, Visayas at Mindanao. Mag-aapat na dekada na pong hindi nare-review at napag-uusapan itong batas na nagbigay daan sa pagre-regionalize ng pagtatakda ng sahod ng ating mga manggagawa. Throughout the years, real GDP and labor productivity have been increasing. Marami na pong mga pag-aaral ang nagsasabi at nagtuturo na ang produktibidad ng mga manggagawa at ang kita ng ating ekonomiya ay tumataas kada taon. Pero ang ating sahod ng mga manggagawa, real wages, have remained virtually the same. So kailangan po na makuha ng mga manggagawa ang makatwirang bahagi, the just share in the fruits of production. Malaking kalokohan po yung kasalukuyang sistema ng pagtatakda ng sahod na nakabatay sa lugar kung saan nakatira ang mga manggagawa. Pag tumawid ka mula sa Las Piñas, 695. Pag tumawid ka sa Bacoor, ang sahod na lang ng mga manggagawa sa Region 4A ay 560 pesos. Nung tumawid ba ako sa tulay na yon ay nag-iba ang presyo ng mga bilihin? Nag-iba ba ang pangangailangan ng mga manggagawa? Hindi naman ho. Kahalintulad yan ng mga manggagawa halimbawa sa Marikina at Cainta, Rizal. Pasig at Cainta, Marikina at Rizal, kung saan poste lang ang naghihiwalay sa dalawang lugar na yun. Ang BPO halimbawa ho, sa Metro Cebu, Metro Davao, Metro Iloilo, Metro Jensan ay parehas ng ginagawa ng BPO worker sa Metro Manila. Ang construction worker sa Visayas ay parehas ng ginagawa ng construction worker sa Metro Manila. Pero bakit ang labor cost para sa mga construction worker dito sa Metro Manila ay 800 piso samantalang ang mga manggagawa sa probinsya na gumagawa ng parehas na trabaho ay napakababa? Mas mabigat ho ba ang semento dito sa Metro Manila? Ang sinasabi namin dito, Madam Chair, parehong pagod, dapat parehas din ang sahod. Pwede po ba nating sabihin sa harap, halimbawa ng mga Ilocano, ng mga Kabitenyo, na mas murang mabuhay sa probinsya kumpara sa Metro Manila? Can we really say that? Kadalasan ay mas mahal pa ang mga pangunahing bilihin sa probinsya dahil sa added na transportation cost. Dahil kalakhan po ng ating mga produkto ay ini-import, binabagsak dito sa Metro Manila, dadalhin sa mga probinsya, meron ho na dagdag na transportation cost. There is something fundamentally wrong when employers view their workers as just cost in their accounting books. Madali nilang tanggalin yung mga manggagawa dahil nga cost lang sa accounting book ng mga employer. Ang amin pong sinasabi, tignan ang mga manggagawa bilang partners for development. Hindi bilang pabigat sa kanilang mga kumpanya na madali nilang sabihan na dahil tumataas ang presyo ng kung ano-ano mga bagay, tatanggalin namin kayo. Tignan ang mga manggagawa bilang pangunahing salik kung bakit tumatakbo ang mga kumpanya, ang mga pabrika. Tara na, kamanggagawa.